Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, July 10, 2024. Umiiral nga ngayon sa ating bansa itong ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Apektado nga po niya ng Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa. Apektado po niyan yung Central Luzon. Asahan nga po natin yung makulimlim na kaulapan na mayroong rain shower at thunderstorm. Katulad nga po ng nararanasan ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. Nabuo nga muli ang ITCZ o itong Intertropical Convergence Zone kanina nga pong alas 2 ng madaling araw at apektado nga po niyan yung malaking bahagi ng bansa. At sa latest update naman ng European Center sa minomonitor natin na low pressure area na posibleng makapekto sa ating bansa ay sa ngayon nga po yun nilabas ng European Center. Tumaas nga ang tsansa nito na posibleng maging bagyo at ito nga po'y posibleng tumama sa may parte ng Aurora at lalabas sa may Ilocos region. Dito muna tayo sa ating rain map animation mamayang alas 10 ng umaga. Asahan pa rin natin yung makulimlim na kaulapan at may mga pagkalat-kalat na pag-ulan halos sa Central and Southern Luzon, Visayas and Mindanao. Sa may Palawan naman, asahan natin yung mataas ang tsansa ng pag-ulan. Pagdating naman po mamayang alas 3 ng hapon, mag-uumpisa alauna pa lamang, may mga tsansa na ng pag-ulan sa may parte ng Northern Luzon, Metro Manila, Southern Luzon, kasama po ang western section ng Visayas, Mindanao ay may tsansa o mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, asahan pa rin natin na mataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan sa western section ng Northern Luzon at including Metro Manila, Bicol Region. Asahan din po natin sa may Marinduque, Romblon, dito nga po sa may Rojas, Iloilo. Asahan din po natin sa may Palawan, may tsansa rin po ng mga pag-ulan. Maging dito nga po sa may parte ng Mindanao ay mataas pa rin nga po yung tsansa ng posibilidad na pag-ulan. Dahil po yan sa umiiral na ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Dito naman po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po ay July 11, asahan nga po natin na meron pa rin po tayo mga posibilidad na pag-ulan na mararanasan. At pagdating naman po ng July 12, dito nga po magkakaroon na ng sirkulasyon o yung posibleng low pressure area. Pero sa ngayon nga ay mababa pa naman. Pero pagdating nga po ng July 13, dito po asahan natin by July 13, ay magkakaroon ng low pressure area sa may parte ng South China Sea. At magkakaroon naman ng tsansa ng mga pag-ulan sa may parte naman po yan ng Palawan. At dito nga po magkakaroon na mataas na ang tsansa na maging low pressure area yung kumpulan ng kaulapan dito nga po sa eastern section ng Mindanao. Pagdating naman nga po ng July 14, ito nga po yung low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa parte ng South China Sea at yung low pressure area naman sa eastern section nga po yan ng Dinagat Island. Pagdating naman po ng July 15, nasa eastern section na nga po yan ng Visayas at asahan pa rin po natin yung western section ng ating bansa ay makakaranas pa rin po yan ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Pagdating naman po ng July 16, dito nga po mataas na ang tsansa niya na maging isang bagyo, At kung sakali nga na ito'y magiging bagyo, ito nga po ay nasa parte na sa eastern section ng Catanduanes, dito nga po sa may parte ng Bicol Region. At asahan nga po natin,
na makakaranas na nga po tayo ng mga pag-ulan. Kaya iba yung paghahanda na po para sa ating mga kababayan para sa posibilidad nitong posibleng senaryo ng posibleng bagyo. At pagdating naman po ng alas 8 ng umaga ng July 17, ito nga pong bagyo na to ay yung pinakasentro nga po niyan ay posibleng andito na po yan sa may Aurora. At papasok nga po yan dyan sa Aurora. Dito nga po mataas ang tsansa niya, no, na bahagyang hihina dahil nga po ay posibleng masira yan, no, sa Sierra Madre. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi, no, ng July 17, mabilis nga lang po yan na lalabas dito nga po sa may parte ng Ilocos region. At magpapaulan naman po yan sa western section naman ng ating bansa. Dito nga po, mapapansin naman natin dito sa wind animation ng European Center. Dito nga po ay mapapansin natin na unti-unti nang nabubuo itong sama ng panahon sa eastern section pa lang ng Dinagat Island at dediretso nga po yan sa eastern section ng Visayas. At dito nga po yan magiging posibleng isang ganap na bagyo sa may eastern section ng Catanduanes at dediretso nga po yan sa may Aurora. Mataas nga po ang tsansa ng landfall scenario dyan. Sa ngayon nga po ay inuulit natin, ito pong advanced prediction ng European Center ay malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yan. Yan pa lamang po yung possible scenario na inilabas ng European Center. Again, inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. At manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano pa nga ba yung mga posibleng senaryo nitong posibleng bagyo na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.